episode na naman. The continuation. We're back. Yes. Mga sa babaw. Wala pa nung nangyayari. Part 2 lang naman to, guys. So, saan tayo nagtapos? Ha? Saan tayo nagtapos? Sa gout. Ako sa gout. So yun guys, may gout pa rin ako. update lang. Wala. After 30 minutes. Of course, nandito pa rin. Si Isis, si Lev, Cody, and Kenny, of course, diba? Sawadee ka. Sawadee ka. Ayan. So, continuation lang doon ng last episode. So, saan ba tayo natapos? More on corporate tayo last time, yung mga pros. So, ano ba? Ano bang magandang, tip pa natin for the new grads? Pros ba? Or pasok na tayo ng cons? Punta na tayo. Paano magtrabaho sa corporate? Inaalipin nila kami. Corporate slave nga, di ba? Siguro nakikita ko lang, may mga companies na hindi nagbabayad ng OTs. Mga ganun. So, I think, baka may experience yun. Talaga, may mga ganun. May mga ganun. Ako hindi bayad OT ko. Ako din bayad OT ko. Hindi ako nag-OT. Siguro dahil... Hindi ba binabayaran? Wala nang babayaran. Hindi mo kailangan gawin. Like, hindi, OT ko umaabot ng araw, men. Sipin mo, nagtatrabaho ka ng Sabado-Linggo. Pero meron kami kunyari, yung oras na inalat mo sa OT, mapupunta sa iba. Mababawasan yung work days mo. Technically, may offset naman. Ina-offset mo. Ina-advance mo na yung ginagawa mo. Na-advance mo na pala. Kaya yun offsetting. Sa corporate ba sa inyo, nagbibilang kayo ng oras? May time in, time out kayo, ganun. Kaya nga, 4 hours na ako lagi sa office. Sa sales kasi ko, so... Walang ganun Kayo meron? Wala. Never ako nagkaroon ng oras. Time in, time out. Although, may mga oras na ini-expect na nandun. Dati, may ganun kayo? Oo, meron yun. Hanggang ngayon? Oo naman. So, paano yung sign in nyo kapag work from home? Like, ikaw bahala sa oras mo, pero basta may bucket ka na may ginawa ka ng meters. So, nag-iipon ka na ng tinrabaho mo. Ganun. Pwede, oo. Go, tuloy mo. Ang feeling ko, pagka gano'n, hindi ko kaya magtrabaho sa yung gano'n na kabantay. Na grabe. 8 a.m. ako nag-start, 5 p.m. ako nag-start. Lalo na kung hindi na uso yung work from home. As in, sa office ka lang talaga. Kasi kahit sa yung mga files na, kunyari, reimbursement. So, minsan nakakalimot ako na reimbursement, gano'n. Parang yung sobrang trivial na mag-log in, log out. Parang sa akin, hassle siya. Nitty-gritty kasi. Oo. Sa amin naman kasi may badge in, badge out. Ano rin yun? Security na rin siguro nung office mismo. Pag pumasok ka. Kasama na yung oras doon. Okay. Sa pagpasok ko ng office, doon na tumatakbo yung 4 hours ko. 4 hours na talaga. 4 hours na ako sa office lagi. Bakit? Yun yung hybrid. Hybrid. Saka malakas ako. Basta pag yung 4 hours kasi sa amin, yun yung parang minimum na dapat i-allot mo sa office. Tapos pagdating ko rin naman sa bahay, magpo-work pa rin naman ako. Kasi may kailangan ka tapusing output. Hindi, saka output-based pa rin naman kami. So, mahalaga lang yung results? Mahalaga lang talaga yung results. The end justified the means. Pero hindi lahat ng companies. Hindi lahat, Yung iba strict lang just for the sake of being strict na. Dito ka sa amin 9 to 5, di ba? Parang yung sa amin, well, yun nga, technically flexible siya kung ano oras ka dumating o hindi. It's just, pipilitin mo dumating na maaga kasi may meeting ka rin naman ng gantong oras. Alam mo yun? Parang maaga ka rin makauwi, di ba? Parang, at least sa field ko, parang 90% ng trabaho ko kasi puro meeting, puro usap lang, ganyan. Na kahit pa hindi ka mag-time in, time out, nandun ka pa rin kasi may kausap ka. Ganun. Hindi ka naman nauumay sa mga meeting. Nakaka-umay, lalo na kung pare-pares naman kayo. Tapos pwede naman email na lang, di ba? Pero yung work mo kasi meeting talaga. Like, sobrang whole day meeting or... Hindi naman. Siguro sa umaga may masunod-sunod. 9 to 10, 10 to 11. Araw-araw yan? Hindi naman. Check yung calendar. May weeks na like buong
buong linggo, Meron puno, punong parang meeting. 2 hours ka lang nawala sa meeting, 3 hours ka lang wala sa meeting. Ganun. Whole day. So parang IMC lang din. Ano tawag dito? Ano prefer nyo? Kunyari, work kayo corporate yan. Anong gusto nyo? Yung as in, totoo kayo sa computer nyo or puro meetings kayo? I mean, ano bang tamang term kapag may ginagawa kayo talaga or more on kinakausap kayo through meetings lang, ganun. Ako sa akin kasi di ba, sa sales ako. So talagang ang trabaho namin, mag-meeting din ng mga clients. Pero at least yun, yung papunta mo doon, bayad na. Kasama na yung expenses mo papunta doon, di ba, sa meeting na yun. Lahat yun parang covered naman. So, basically, hindi ko kailangan mag-office or wala kaming time in, time out kasi Yun na yung parang mismo. yun na yung kailangan nyo gawin. Pero may mga companies din na, yung mga car tracker, ganun. Dati, di ba, sa yung lumang company, may car tracker para pagbukas ng kotse, yun na yung time in. Sarado ng kotse, yun na yung time out. So, parang ganun. Parang meron tayong live action ng ano yun sa Lion King? Kasi bumasa. Lagyan mo ng sounds pagka nag-play ito. Ayun na. Kung kita mo sa kita yan dun. Kita yan. May, Doja. anyways. Ikaw yung back. Sorry, madali kami ma-distract. Basically, yun na yung time in. Pagka-start ng kotse, time in ka na. Pag off mo ng kotse, time out. na. Ako naman, mas trip ko yung focus ako sa ginagawa ko. Kasi parang pag kunyari natapos ko, meron akong parang sense of accomplishment. Parang ang galing-galing ko. Natapos ko to. Individual contributor. Parang ganun. Ganun yung term sa Same din. Parang kasi ang tagal ko na itong ginagawa tapos parang sa kunyari yung baguhan ginagawa niya to for a day. Ang noob naman ito. Ay, sorry. Tapos ikaw gagawin mo lang for 2 to 3 hours. Parang efficiency. Superior ako sa'yo. hindi naman superior ako sa'yo. Pero parang lang, sa sarili ko lang, parang ang layo na pala ng pinanggalingan ko nga, diba? Parang ganun lang naman. Malayo na yung narating. Malayo na yung narating ko. Yun. Pagka ba output-based, kasi never ko na-experience yung output-based. Pag output-based ba, may certain number of job orders lang sa isang araw na kailangan gawin? Basically, yung target namin. Once na-reach mo yung target mo, goods ka na. Yun yung output mo. Okay. Yung sa amin kasi sa field natin talagang kunyari sa malaking project. Tapos meron kayong Planning. So may period mo siya ng pwedeng gawin. Yun yung difference. Like, kung kaya mo nga siya na mas gawin ng mas mabilis, mas yun. Mas okay yun. Mas babawas ba yung oras mo sa trabaho? Kasama kung may oras mo din. Oo, mas Kumbaga madami after kang mong pwedeng magawa yun, okay ka na. Oo, kumbaga nabuluto ka na rin ng tinik eh. Oo. So yun na yung KPI nyo parang. Hindi, iniisip ko kasi, kunyari, okay, ito yung steps na, okay, na-check out ko na lahat. Pag na-check out mo na ba yung lahat, maghihintay ka bago may dumating ulit? Or, hindi, like, pwede ka na pumunta sa next step agad? When does it end? When does it end? No. Like, may ginhawa ka ba talaga na-feel kapag natapos mo siya ng 4 hours kaysa sa post 5, lang, 8 hours? mamaya, start ka na naman. Kasi minsan, kapag masyado mo natatapos agad yung work mo, dinadagdagan ka, tapos ka pala, ito po. Di ba ganun? Hindi, sa akin kasi, hindi naman siguro manonood yung manager. Pero kunyari, sabihin ko, ginawa ko to ng isang buong araw. Tapos gagawin ko lang siya for 2 to 3 hours. E di sa akin 5 oras ko. Okay. So, hindi ka nila kailangan dagdagan ng... Okay. Kasi, kami, maganda yung company namin kasi meron kami work-life balance. Parang sa manager pa lang. Yun ang hahanapin nyo sa... Maganda pala company. Yun ang hahanapin sa companies Ito talaga. ba? Kung Work-life papasok ka ng balance. corporate, dapat at least may work-life balance. Yun talaga yung pinaka... Kaya ang tagal ko na rin Hybrid, sa company. diba? Isa rin talaga yun sa nag-factor. Kaya sa mga fresh grad dyan, buti na lang nauso yung buti na lang nauso yung work from home talaga kasi nagkaroon ng ganyang hybrid. Kung dati kunwari natapos mo ng 2 hours yung isang project, next ka na agad, di ba? Nung talaga sa susunod. Actually, totoo yun. Hindi ka naman pwedeng nasa break room lang ilang oras. Mismo.
tambay ka lang din doon. Ganun din. ganun Magtrabaho ka na lang, diba? Oh. So yun, mas may pwede kang gawing iba. Yun yung mga silver lining ng pandemic. Eh. So yun din, weird din na nagsistart tayo ng corporate tapos biglang nagka-pandemic. No? Sobrang Tayo laking yung- adjustment din eh. Tayo yung generation na nakaranas nun. Kasi kaka-start mo palang masanay ng maaga pumapasok. diba? Oh, yeah. Tapos biglang Commute. wala. Tapos biglang, Mawawala. wow. Ano nangyari? Grabe din, doon mo marirealize na pwede naman palang gawin sa bahay, mag-work din pala ng yung ginagawa ko. Ano yung mga naging struggles nyo working from home ng mga unang... Nung pandemic, nung siguro yung environment. Kasi kailangan mong nasanay ka sa work environment mo na maayos, ganyan, nasa presko ka na lugar. Yung tipong akala ng magulang mo wala kang ginagawa Oo, kasi nasa bahay ka lang. oo. Tapos utusan ka, ganun. Ganon. Tapos, hindi yung, di mo i-expect na, so kailangan pa mag-setup ng mga lamesa, ganyan. So, ayun. Ano ba yung kwarto mo dati? Kama lang. Oo. Table lang. Hindi ko pa siya, Upuan yun lang. Kama upo at TV. Di ba may work from home na rin kayo bago mag-pandemic? Na araw? Hindi, isang araw lang yun. So, Pero na-try nyo na. Oo, isang araw lang. Oo. Pero syempre, para masanay pa rin yung katawan mo na gising ka maaga, ganyan. Pag whip, talagang... Wala namang pumipigil sa'yo yung gumising na maaga nung naka-work from home. Eh. Hindi, syempre, nasanay ni body clock. Di, tsaka may time in, time out na rin, di ba? Kapag work from home. Sa amin wala. Di ba sa... Wala pa, wala na. Never ganun. Ako dati, once yung isang company, saglit lang ako dun. Parang kailangan mo mag-login talaga pag kaya nasa bahay ka. Login, tapos log out. May para mag-chat ka. Oy, inakain na ako. Hindi, parang may Good morning. parang portal lang. Parang may portal lang naman na login. Ganyan. So, makikita nila yung status mo. So, pwede ka nilang guluhin. Ganun. Iba-iba din talaga Marketing, yan. gagi. Yung mga... Yung Iba-iba way talaga, Oh, yes. Naalala ko nung pandemic, doon na uso yung nagpapatong ng vape sa keyboard. Kung paano, para magstay Para maano kang active. online. Para hindi nag-away, ganyan. Hindi ko sasabihin niya sa amin, baka mawala eh. Tapos nagtutukoy ka lang. Or tatawagan mo yung sarili mo sa Teams. Oh. Pwede yun. Oo. Para Share ka ba ng screen para presenting yung lumabas? Naka-DND. Di ko Naka-DND alam, ka. di ko alam. Yung mga naging hacks natin. O, di ba tayo yung generation na unang nakatukos ng mga ganong shenanigans. Sila naman, na-experience ng mga younger generation is, online class. Paano na ba ngayon? Online Oo, class. Yun ang Online class. Yun ang hindi naman natin na-experience. Hindi mo ma-imagine yun. Nung, Ang hirap nun. Isipin nyo kung tayo andun. sa online Mag-guest class. tayo next time ng mga kapatid natin, mas bata. Feeling ko mas mahirap mag-online class kaysa mag-work from home. Like, kung kunwari, sa ganong edad mo, syempre, nasa bahay ka. mas di mo- mahina yung Oo. control mo na. Totoo. Saka yung Kung hindi ka nag-aaral, inuutusan ka. Diba? Kasi nasa bahay ka For na sure. For sure ako, hindi ako matututo. Oo, mahirap. For Kasi you. mas pipiliin ko maglaro nun kung gano'n. Baka ko yun, get that 30 bro. Get that 30, bro. Isa sa atin magaganon. Ganun din ako. Mahirap din siya. Mahirap kasi lalo na kung kunyari, hindi ka naman sa seryoso mag-aral. Pero yung bigat nung kailangan mo mag-focus dun sa pag-aaral mo. Kasi syempre future may pinag-uusapan dun. Diba? Tama. Exactly. Isipin mo Doon nakasalalay. tapos online. Lapit. Parang mag-second thought ka, like, okay na ba kaya tong... Paano kung kunwari nag-pandemic, yun yung mga third year college ka na, fourth year college. Ready ka na ba sa corporate world? Diba? Pero di ba autopass nung pandemic? Yung mga online classes? Ay, di. Yan ang di natin. Hindi ka na alam yun. Parang may hindi. nabasa ako na Ano? autopass sila. Siguro Autopass. nung first year ng Ang pandemic. Alam ko, actually ako nga, parang bawal bumagsak. Parang may narinig nga. ako. Talaga. Ganyan. Uy guys, comment nyo nga. Kung totoo yun. Di namin susumbong sa school niyo. Or sama yung school niyo. Sa Department of Education. Bakit nyo ginawa autopass? Sige ba, no, doktor? Pag-graduate ka na ng doktor, no? Isipin mo, no, kung hindi mo napasa yung subject na yon,
next year, pandemic pa din, sa bahay mo pa rin siya iti-take. Paano kaya, actually, weird speak. Grabe. Di ba? Yung mga PE class ka. Oo, naalala ko kapatid ko. Yun yung ganun. weird. Yun yung weird. Binivideo habang Oo, nagja-jumping jacks. Ganun. Seryoso. Swimming ka Yun dyan. lang yung weird. Ma'am, nalulunod ako. Hindi, yung jumping jacks, gets ko pa yun eh. Para talaga gumalaw, di ba? Yung bata. Pero yung swimming, man. Depende. Yung mga may swimming pool, yun pwede. Yun, pwede. Pag mag-enroll ka sa subject na swimming, papapicturean muna sa Swimming pool niya. Kaya meron kang sarili mong pool. Mga inflatable. Inflatable sand mo. Oo nga, no? Pero yun, going back sa corporate, di ba? Oo. So yun yung mga naging struggles natin sa corporate eh. Add lang ako dyan. Ang pinakamalaki talagang dyan, distraction. Oo. Distraction. Kama mo talaga yung pinakamalaki. So yun, naging rin siya, naging discipline din sa'yo yun. Di ba? Na dapat di ka distract. Although, syempre, sa naman, sa mga hustlers natin dyan, sa mga talagang hindi nag-corporate, di ba? Ano pa rin, kumbaga may discipline pa rin naman. Oh. Kasi syempre, ang narinig ko nga sa isang businessman before, yung bills mo na sarili yung gigising sa'yo. Eh. So, yung siya yung magpapatrabaho sa'yo, ganyan. So, punta naman tayo sa cons ng corporate. Corporate yan, may mga for sure, may mga experience nung may hirapan kayo mag-work-life balance, gano'n. Kasi, as a new grad, tapos pumasok ng corporate, bida-bida ako nun eh. Nung time na yun, parang pasikat ako, gano'n na grabe ako mag-work. So, ayun, sarang experience yun. Pinakamadala talaga yung mga toxicity, political, mga ganun. Actually yan, may experience yung mga religion, mga Grabe, meron divided, din eh, no? Medyo divided. Kahit saan pala yung topic. ganun. Kahit saan may politika pala ang kumpanya. Isa sa mga cons yung you're just another number. Lalo na pag malaking company. Statistic. Na may mga tao na 20 years na sila sa company, tatanggalin lang sila bigla. Kaya pagpasok ng pandemic, di ba? Bibigyan ka lang coupon. Kasi wala rin naman sila magawa eh, di ba? I mean, everyone's replaceable daw. Yeah. Tapos kapag may namatay, parang wala lang gawin, na-experience ako ng parang wala lang. Parang, okay, nag-sentiment sila. Pero nagpa-send ng flowers. Doon nagtatrabaho. Oo, parang gano'n. Tapos, after, parang wala na. Okay na. Move on na tayo, guys. Trabaho na. Nakapag-turnover ba? Nakapag-turnover ba? So yun yung cons talaga sa corporate. Na, ka lang doon talaga. One day, gigising ka na lang na tagal mo na sa corporate, di ba? Nakakasawa na. Parang nagtatrabaho ka para sa pangarap ng iba. Yeah, yun lang din. Tsaka, yun din siguro, maganda siya experience for pero dapat hindi siya yun yung forever mong gagawin. Tama. Well, depende din naman eh. Like, hindi naman lahat ng tao, to be honest, built to do business. To do business. Kasi kung lahat ng tao ganun, there are other ways to earn money rin naman. Business. Tari, after corporate, ka? Sugal. Freelance? Sugal. Pwede. Pero meron din eh. Hindi lang naman lahat business eh. Pwede rin mag-freelance ka na lang. Kasi alam mo na yung trabaho mo, di ba? Kabisado mo, nahanap ka ng clients mo sarili. Di ba business din yun? Podcast. Di ba business for yourself. Hindi ka magtatayo talaga ng start as in business. Parang makikipag-collaborate ka sa pero business pa din yun. Yung alin. Ano ba? Yung kunyari sinabi mo na mag-freelance ka or mag-hustle ka ng gano'n. Technically, business pa din yun eh. Kung nagra-run ka pa rin ng sarili mong business eh. Mag-invest ka. Investment banking. Hindi, I mean, siguro kung business ang iniisip, siguro, at least, ang binibenta mo, yung sarili mo na lang. Unlike, binibenta mo yung produkto. So, magkaiba yun. Yan. Produkto mo, sarili mo. Parang maging influencer ka, mag-try ka mag-TikTok, diba? Yung mga ganun. Try ka mag-podcast. Pero syempre, yung mga kunwari, nasa corporate. Kanina yung sabihin. Ayaw pumasok ng job eh. Guys, mag-podcast daw. So, ito simulan nyo na rin. So, ayun. So, yun na rin yung magandang pros naman ng pagiging hindi pagpasok sa corporate, diba? Hindi, pumasok ka muna.
Sige. Akala ko na-settle na natin kanina yun. Pumasok ka muna. No. Hindi, pero yun naman yung maganda din Practice sa ka, ano. playground mo, ganun. Doja. Pero wala tayo pinagsasabihan na ganun. Tsaka kanya-kanya rin naman na yan. Oo. Kanya-kanyang preference, di ba? May mga sanay talaga sa corporate. Tapos yung mga nagiging successful sa corporate, di ba? Oo. Yun for sure, hindi nila give up yung power, yung success nila doon. Oo. Doja. Binalikan. Sobrang taas mo na sa company. Saka syempre may mga pumapasok din talaga na parang ano tawag dito? Tagapagmana ka. Oh. 'Di ba? Oo nga. Kunyari, anak ka ni... Tagapagmana. Kunyari, anak ka ni, sabi natin, Hendy C. So, pag pumasok ka ba sa inyo, business yun o corporate? Corporate yan, 'di ba? That's called nepotism, bro. Pero kasi technically, corporate pa rin naman yun. Pero at the same time, negosyo nyo yun. So Pero kung business ikaw yung yun. anak ni Henry, hindi mo na iisipin yun. Sabagay. Well, as if you have a choice, no? Tatayo ka ng sarili kong business. Ibang branch ng SM. MS. Ayoko na sa under sa wing ng tatay ko, ganyan. Nagtayo ng sariling department. Tatayo na lang ang sarili kong SM na mall. Anyways. So mga ano naman, about diskarte naman siguro. Ano yung mga pwedeng diskarte ng mga fresh grads na pwede nilang pasukin? Ako wala akong masyadong makakala dyan. Siguro sa TikTok yung mga affiliate. Gawa ka ng sariling content. Diba? Actually, no, doon na rin, may pera din talaga na sa internet ng pera. Yes. Yes. Doon naman nag-shift na eh. Online. So, paralin yun. Kayo, Gawa kayo podcast. Hindi ako podcast. ako ang pinaka-advice siguro. Yung parang maghanap ka ng mentor or maghanap ka ng yung mag-i-influence sa'yo. Doon mo ipapattern. Yung maraming pera, ganyan. Marami na yung narating. makinig kayo ng podcast. Nakikita kayo ng mga podcast. Nakikita ko ganyan. online lagi yun. Yung billionaire mentor ko. Ganun. Yun ba yung kailangan mo? Hindi naman. Para lang, mag-influence lang sa'yo para natuturuan ka ng mga di mo alam, ganyan. Kasi sa atin ba may nagturo ba sa atin, di ba? Actually. Ano ang tawag sa ganun? Yung market. Pyramid? Hindi ka. Pyramid scam, ganyan. Di ba dun ginagamit yung mentor na term? Pero, Hindi, kunyari, kukunin mo yung business. Tapos gagamitin mo rin, gagawa ka rin ng business na parang sa Franchise kanya. mo, ganun. Parang yung franchise mo. Ano ang tawag sa ganun yung kukunin mo sa kanila? franchise. Hindi, yung kukunin mo yung... Copy-paste. Plagiarism. Hindi. Parang nanalo ka sa loto doon. Magtayo ang podcast. Ayun. Ano ang tawag? Alam ko. Business plan. Business plan. Pwede. Business okay, model. gagayahin mo. Business Business model. model. May business Exact. model. Yes, sir. Okay. Parang, kasi syempre, proven tested na nila yung business model nila. So, kukunin mo na lang. At least, parang may babangkingan ka na, ay, ito nga gumagana para dito sa specific na to, di ba? Which is, yun din yung nakukuha mo pag nag-corporate ka. Oo. Technically, di ba? Naiintindihan mo yung kung paano nag-work yung malaking kumpanya. Tapos paglabas mo, okay, pwede ko na siyang i-try, subukan dun sa maliit or isi-scale down mo kung what worked for them before, ganun. Pagka dumiretso ka sa hustle na hindi ka nag-corporate, kailangan mo talaga maghanap nung someone na ganun, na technically parang parang nag-corporate ka rin, ganun. Magsha-shadow ka sa isang proven and tested na youngest billionaire. Ganun. Tapos, Pero may mga ganun din naman na tao na makikita mo kahit hindi nagdaan sa corporate. Oo naman. kasi nga may mentor sila. May nagtuturo pa rin May sa kanila. nagtuturo May sa boss pa kanila. rin sila. Diba? Meron In yung a way. yung mga sobrang idealistic nila na, kunyari, sabi natin yung kangkong chips. Parang, hindi mo naman iisipin na magano ka, di ba? Oo, magbubom ng todo yun. Bubom ng todo. Dahil ikaw yung nauna, sa'yo bibili. Oo, kung may creative idea ka, try mo simulan. Oo. Diba? Anong creative idea mo ngayon, Leb? Creative idea ko ngayon.
Nako. Meron ka bang $1 million idea $1 million dyan? idea. Pitch mo na yan. Ano? Mabilisan na. Mabilisan. Tingin ko sa camera. Ang ganda naman ng business plan Grabe. yan. Grabe yan. Shock kami lahat. Siguro car wash yung mga car wash tapos gusto ko lang hindi to $1 million idea pero gusto ko talaga magkaroon ng Car wash, pagbalik mo iba na yung kotse. yung mga court na pinaparentahan. Parang solid magkaroon ng ganun. Mga court na pinaparentahan. Pinagalaruan ko. Random yung watch. Mystery box, malay mo, may Ferrari na magbaka wash. Makuha mo, diba? Oo, gano'n gago. Sorry, Joy, no? May trade. Lugi. Kumbaga, kunwari, naka-Land Cruiser. Pagkakaro siya bios, no? Bios. Payag ka nun? Wala na ano yun. Ganun. Wala nang balikan. Tsambahan yun. Tsambahan lang. Mystery box nga. One time mo lang pwedeng gawin. Yung binanggit mo yung parenta ng kotse. What if ganun, no? Gawa ka ng group na lahat sila magpaparenta ng kotse. Okay. Tapos, ikaw yung parang middleman ng lahat ng yun. So, lahat ng, kunyari, kailangan ko ng LC300. Pupunta Ikaw yung ako dun sa maghahanap. website na yun. Tapos, may mga listed na doon na for rent LC300. Mm-mm. Wala kang inventory, hindi ka wala kang sariling kotse, pero Minsan naman sa'yo lang. nagre-rent yung tao. Pwede yun. Diba? Parang pag kunwari na ano nila, nabanggaan nila. Syempre may Insurance. ano na yun, Insurance, terms and insurance. agreement na yun na insurance and everything. Yun yung kailangan na, yun yung trabaho mo na ikaw yung mag-aayos Meron, ng lahat ng safe. ganun. Mga Insurance, requirements. make sure na walang kaso yung kotse na yun, mga ganun. Wait lang. Okay na yun. Pwede natin gawin yun. Magaya pa na iba. Wait, cut natin yun. Sayang. May naisip din ako na ganyan pero sa palengke naman. Dami natin pinapayaman, ah. Ganun din yung idea na parang pero ito true up ang ano parang magkukuha ng sabi natin inventory ng isang stall sa palengke. Mhm. Tapos sa true up doon order na yung tao. Di ba grocery yun? Ganun. Ganun ba yun? May grab Pero ito mart. palengke. Ganun ba? Oo. May grab mart. Hindi, feeling, Pero yun true sa rekta stall na yun. Yung grocery sa mga groceries yun eh. So may specific Ito palengke ang, talaga. store. Kung saan yung bagsakan. Oo. Pwede yun ah. Actually pwede. Pero so, kunyari, as a tindero sa palengke, ano yun, magsa-sign up ako para sa akin mo kunin yung ano, or para siyang Lazada na kanya-kanya silang post dun sa app na yun. Siguro parang mas maganda yung ganun kasi at least Oo, hindi mo tatrabahuhin. Ba't kinakawa Alam mo sis yung- yung sa ano? Ano, interesado ko eh. How it works eh. Sa Baguio, yung malaking ano doon, may bagsakan doon. Alam mo ba yun? May bagsakan ng gulay doon sa Baguio. Tapos nandun lahat ng, sobrang fresh ng mga gulay. Tapos yung mga ibang tao, syempre, hindi naman kayang pumunta pa doon. So pumunta sila doon sa mga local na palengke. So actually, I guess, sa lahat naman yata ganun, di ba? So ikakat muna yung, ang makawalan doon, yung parang sa mga tindahan-tindahan. So direct ka talaga makakuha. Yun pwede. Yun yung ano idea. Wala, sorry. Di natin watermark yung mga idea nyo pag kinuha nila. Ano na lang, royalty na lang. Shark Tank pala. Pero kayo, kung papiliin kayo as fresh graduate, anong gusto nyo? Mag-corporate? Kung di nyo na-try mag-corporate talaga. Sa totoo lang, gusto ko talaga magpiloto. Seryoso? Ano ba tayo nagdadrama? Hindi ka pinagbigyan ng magulang. Hindi ako pinagbigyan. Mahal eh. No? Mahal. Dukha lang kami. Tagapagmana. Kailangan. Pag nagpiloto ka, wala nang magmamana. Hindi pwede. Para pag ano, pag ikaw yung kayo gagawa ng mga sinusuot ng piloto. Jacket ng Yun na lang. Yung naging Hindi compromise. kayo taga-sukat. Sir, tayo ka dito. Para kahit pa paano, na-feel mo maging isang piloto kasi nasusuot mo yung uniform nila. Ako siguro mag-produce ng music. Kasi dati nag-ano ako gigita-gitara din ako, ganun. Tapos parang naisip ko lang siya noon. Pero wala, kailangan mo kumita. Kailangan mo ng pera. Nung nung nag-apply kayo ng college? College?
Cash course. applications. Cars. Sinasabihan ba kayo na ano? Kunin mo to. Wag yan, walang pera dyan, ganun. Oo naman. Oo. Ano yung course na gusto nyo applyan dati na ganun? Tapos bigla sinabihan kayo na Walang pera. walang pera dyan, ganun. Yung conservatory. Music. Conservatory. Sa music. Okay. Wala daw pera doon. Tapos mga ano pa daw, mga addict daw doon. Guess Grabe what? naman Adik nga. Ganun daw, grabe. No? Pero yung conservatory, parang kunyari sa specific na school, yun yung pinapasok nila para pagdating ng second sem, mas madaling lumipat, diba? Kumbaga stepping stone parang nila. stepping stone. Para maka-entrada dun May sa... mga ganong course no? Pang ano lang siya. Pero hindi naman natin dinidiminish yung course nila. Teka na, mga Stepping pre-med, stone no? lang. Parang Alam mo, pre-med, diba? next John Mayer, diba? Pwede. Kaso nag-corporate. Kaso nag-corporate. Si John Mayer na ano siya, di niya natapos yung pag-aaral niya sa Berkeley. Umalis na siya agad. I'm too good for this. I think kapag ganun yung mga course, talagang hindi naman nila kailangan Tapusin. tapusin. May Para for kailangan what, na silang diba? certain skill na Tamang training. makapag-enlighten sa kanila. Uy, puta. Malawakan yung ideas nila. Ito pala yung kulang sa pagkatao. May So, pwede kilala pala nga to. ako, hindi siya nakapasok sa art school. Okay. Wala lang. Hindi na siya nakapasok. Tapos, Sarado yung pinto. hindi siya Wala nakapasok. yung pasok eh. Hindi siya kilala. Suspended. Suspended pala yung class. Oo, ano nangyari? Hindi siya, pinatay niya yung mga juice. Gago. Thank you guys for hanging out with us. Okay na yun. Okay na yun. Para sa last entrada na ni Kenzo yan. So, Kailan flight mo ulit? Friday tayo mag-shoot. Friday. At least alam nilang hindi napasok sa art school. good Fun information. fact, guys. Di pala nakapasok ng art school. Ni-reject. Gagi meme yun. Na, yung the last person daw na hindi nakapasok sa art school. Okay na. Naging hinder. Anyways, going back. Layo na napunta natin. Ang ganda nun. Kasi ni Kenzo eh. My bad. Kung nag-start kayo sa corporate, last question. Kung nag-start kayo sa corporate, ano yung, kunwari babalik kayo sa start ng corporate, kukunin nyo ba yung, or college pa lang pala, kukunin nyo ba yung course na yun or hindi? Papisa ka sa corporate. Like kung may chance ka mapalitan. Oo. Oo pa rin. Shift agad or Magpapalit ka? Ako hindi. program? Hindi ako magpapalit. Actually ako rin, hindi naman ako magpapalit. Siguro mag-aaral ako. Basta Pero, ayusin, no? so ibig sabihin, Basta gusto niyo yung ayusin. ginagawa nyo ngayon. Nag-enjoy ako. Like, hindi, mas gusto niyo yung ganito kaysa, for example, maging varsity ng basketball, maging basketball. Pipiliin ko maging varsity ng basketball. So, hindi mo gusto yung ginagawa mo ngayon? So, hindi mo gusto? Mas gusto mo maging basketball player Oo kaysa naman. maging QA? Oo naman. Any time of the day. Or hindi, ito na lang pala. Since yung sa field nyo kasi malawak yung field eh. So, ikaw, Dev ka, di ba? Si Lev QA. Ikaw ba, kung pabalik ka sa start ng career mo, QA pa rin yung papasukin Yun mo? na lang. Or mag-dev ka, mag-backend ka? Siguro, based na nakita ko mag-business analyst ako. BA. Ikaw, sis? In-abbreviate. Kung ako sa ngayon, security. I mean, kung ako sa ngayon. Kasi parang lahat na lang. Wordplay. Oo. Ang galing. Dropping ranks. Parang kasi 'di ba sa ngayon halos lahat ang dami nang nahahack. Halos lahat kasi ngayon dumadaan na talaga sa tech eh. Sipin mo magbabangko ka, dati wala naman online banking. Parang security ang pinaka-important sa ngayon. Crucial. Oo. So kung ako dati doon ako napunta ngayon. Mas malaki ba sweldo ng mga security? Security infrastructure yung pinakamalaki ngayon. Alam niyo ba, fun fact, meron akong pinsan na college grad pero hindi IT. Parang marketing ata yung course niya na tinapos niya. Tapos yung work niya ngayon, security sa IT company. Security guard. Yun ata yung joke niya, inunahan mo Ay, eh. ba? Sorry. Kinuha ko yung punchline. Sorry. My bad. Fun. Kinuha ko yung spark mo, bro.
Sorry. Hindi gumajab-jab na yun. Hindi ba pinahook? Ang ganda na setup. Sorry. My bad. Magpa-follow up question pa naman si Kenzo. Naniwala na si Kenzo. Sorry. Sayang. Pero bilib ako dun sa pinsan mo. Di ba? Marketing na naging security guard. Ang galing lang. Sa IT company. Bakit marketing yung nasa joke? Anong sinasabi mo sa marketing na course? Hindi. Ang galing lang na hindi inline yung tinapos niya sa ginagawa niya. Kasi syempre lahat naman tayo natututo. Every day. It's Kasi di ba, a chance to learn. di ba kung tinapos mo tayo, naroon mo ito ng 4 na taon, 5. Syempre, as starters, mas pipiliin mo kung ano yung naaral mo, kung magamit mo. Technically, depende. Oo, kasi hindi mo naman... For example, fresh grad ka, apply ka, ganyan. Marketing graduate ko, marketing ina-apply ko sa lahat. Tapos bigla may tumawag, offer, security guard. Pero laki ng sweldo nung time na yun. Sa labas ka ng security ng IT di ba? Di ba? Ikaw nung fresh grad ka, ano kukunin mo? Security. Magkano sweldo mo nung fresh grad ka? Parang 25. 25. Paano pag tumawag yung agency bigla? Security, sabi. 50K yung starting. Hindi mo kukunin yun. Night shift. Sige, night shift. Gagi ko kunin ko yun. Kasi Siguro sa lang. Baka may mga physical hackers di ba? Hindi, Tatambay ka dun sa... Di ba? Kukunin mo yun, di ba? Oo, kunin ko yun. Usually yung first job mo, yun yung magdidictate ng trajectory ng career mo na, nasa security industry na ako. So, doon ka na mag-i-improve, doon ka na mag-ano. Meron ka ng security update. Tsaka secured ka na kasi security ka eh. Ano ka na, head of security? Oo. Sobrang sinecure mo yung security mo. Diba? Secured niya yung Secured ang career mo. Security. Anyways, thank you guys. Thank you. Sa episode ngayon, sinamahan nyo kami. Natapos din natin yung episode ngayon. May kwento ba yun? I hope nag-enjoy kayo. Ganun. So if ever may next topic kayo or suggestion, just comment down. Siguro yung mga nanonood sa atin ngayon, sakit ang ulo. Ano ba talaga? So, Di, basta ang lang, secure tayo. Ang point lang natin, di ba? Job security. Gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin, pero at least try mo mag-corporate. Yan. Tsaka, matututunan ka. Always secure yourself. Yes. Kailangan may job security, financial security, Home security. home security, Work security. Anong title ng episode ngayon? Security. Maalala mo. Security episode. Ayun, so guys, may shoutout ba bago tayo mag-end? Shoutout Boo. Hi, love you. Okay. Nung last episode, shoutout ko yung gumagawa ng aircon. Ngayon, shoutout ko yung fiancé ko. Parang ba't nag-date mo yung gumagawa ng aircon mo? Parang Ka-level na ka-level. Pareho sila importante. Sobrang right now, sobrang importante nung gumagawa na yun right now. Crucial siya. Invited ba sa kasal mo yun? Pag nagawa niya ng tama. Na-secure niya na yun. Na-secure niya yung wedding invitation. ID. Okay, wala. Shoutout sa lahat ng security guard dyan. Keep us safe. Yes, sir. Thank you. Job secure. Thank you. Good night. Good night. So yan. See you again next episode. Sabi pag rolling na. Ay, kailangan mo ng mic? Hindi na. Hindi na may camera. Okay. Game? Clarify ko lang, yung pinsang mo na yun, security IT yung work niya talaga, hindi guard. Ano si security? Sa marketing siya. Oo. Kaya ako saludo. Mas sumaludo.